Ay magandang araw po sa inyo mga kababayan at nako maigpit at marami ang nagtatanong kung saan ba napunta itong bilyong-bilyong pisong pondo sa flood control project ng ating gobyerno. Alam niyo ho ba ay nasa 244 hanggang 255 billion pesos ang ipinondo ng ating gobyerno ngayong 2024. At kung iyong i-compute ho yan sa loob po ng isang taon, 365 days, yung 244 billion pesos mga kababayan na budget ng gobyerno at budget ho yan sa DPWH mula po sa pambansang budget ngayong taon ay 670 million pesos ang ginagastos ho ng ating gobyerno araw-araw. So, 670 million pesos kada araw ang budget para po sa flood control. Pero, ngayon, nagbaha. Di ba? Nasaan na yung proyektong yan? Yan ba ay nagkabisa? Yan ba ay may silbi? Mga kababayan. So, ngayon, ay magsasagawa po ng investigasyon ang mga senador at maging ang mga kongresista patungkol ho dito sa flood control project. Mga kababayan, at ito nga si Senator Grace po ang nagsasabi, kinocompute nyo, talaga nakakainis na raw mga kababayan Biro mo, bilyon-bilyon ang pondo, tapos pag kinompute nyo ho, mga kababayan, 670 million lumilitaw kada araw Bawat isang araw, 670 million ang budget natin ng DPWH para sa baha. Pero tuloy-tuloy ang baha. Katwiran ho nila, malakas ang ulan Anong klaseng katwiran ho yan, mga kababayan? Hindi po ba? Baka sabihin lang, hindi, pag umuulan lang naman, pag hindi umuulan, walang baha. Diyos ko pong buhay bakit pa tayo nag-budget ng bilyong-bilyong piso? Sayang lang ho, di pa bayaan natin, magtiis ho tayo sa baha. Tapos yung 244 o 255 billion pesos na budget, paghati-hatian na lang natin mga Pilipino. Di ba? Ito, panoorin nyo muna. At talagang galit na galit din po ito pong si Senator Grace po at iba pang mga senador dito po sa nangyayaring pagbaha, di ba? Yung bagyong Karina at Habagat na nagpalubog sa ilang mga lugar dito po sa Metro Manila at mga karatig lalawigan tulad po dyan sa Bulacan. Ito po, panoorin po natin si Senator Grace po at yung report na may kaugnayan sa gagawing investigasyon ng Senado. Tanong ni Senate Finance Committee Chair Senador Grace Poe, saan ba napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondong inilalaan ng gobyerno sa flood control? Nakakainis na nakakapanggalaiti nga sabi mo na parang ginagawang palanggana na itong Metro Manila at mga ibang parte ng ating bansa. Samantalang napakalaki ng ginagastos ng gobyerno pagdating dito sa mga proyektong flood control di umano. Sa 2024, tumaas pa nga yung budget, nasa 244 billion pesos. Kung yan ay di-divide mo ng 365 days, parang lumalabas na 670 million kada araw ang ginagastos natin sa flood control pa lang ng DPWH. Sa mga pagdinig-aniya ng Senado, nakita nila na yung mga proyektong pag-repair ng dike o irrigation system hindi pa natatapos o kulang-kulang. Hindi rin daw nila makita ang pruweba na totoong nagkaroon ng dredging. Kaya pag tinalakay na ang panukalang 2025 national budget sa Senado, sabi ni Poe, hindi naman to tama sa ating mga kababayan na naantala ang kanilang pamumuhay, trabaho, kaligtasan, dahil sa kapabayaan o dahil siguro sa ginagawang kalokohan ng iba. Kaya hindi na implementa itong programa ng tama. Paliwanag ng DPWH, mahigit 5,000 flood control projects sa buong bansa ang natapos na mula July 2022 hanggang nitong Mayo. Mahigit 5,000 ang ginagawa pa. Sa Metro Manila halimbawa na nasa state of calamity, 656 flood control projects ang natapos na, mahigit 500 pa ang ginagawa. Yan po ang pahayag at yung issue na yan, laki kayo yung ating mga kababayan, yung ating mga viewers, taga-subaybay dito po sa ating YouTube channel, ay 670 million isang araw budget. Sa loob ng isang taon, 244 hanggang 255 billion pesos. Ibinigay po yan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa DPWH.
Pero ano nangyari? Tapos ang katwiran ho nila, mga kababayan, ay malakas kasi ang ulan eh. Oh, kaya nga tayo may project. Bakit kayo nag-isip ng project na baka yung flood control project nyo, pang-ambon lang? Oh, mahinang ulan, umaambon lang. Dapat ang iniisip nyo, pag gumagawa kayo ng proyekto, dapat yung pinaka malakas na, itong project na ito, kahit na ganito kalakas ang ulan, hindi tayo babahain. Dapat doon nyo ibabase, hindi baka umaambon lang. Baka ganyan naman, mga kababayan. Kaya nga ito pong si Senator Joel Villanueva na taga Bulacan, hindi po tinatanggap yung katwiran ng DPWH na hindi kasi malakas ang ulan kaya bumaha. Bakit mo naman tatanggapin? Bilyong piso. Okay lang sana tanggapin mo na hindi kasi malakas ang ulan. Kung walang pondo, walang budget na inilaan dito po sa flood control project ng gobyerno, mga kababayan, di ba? Pwede mong tanggapin. Pero bilyong piso Tapos, kinukumpute nga ay 670 million kada araw ang budget ng DPWH dito po sa flood control. At sabi nga rin po ni Senator Ping Lacson, nako matagal na ho yan kasi may mga sinasabi, di umano ay talagang ito po'y balot ng korupsyon o katiwalian na may ilan daw pong mamabatas, yung mga may kinalaman sa pagpopondo niyan at again din po sa ilang mga isa nag-i-implement. Siyempre, sino ba nag-i-implement ng flood control project? Ang DPWH. Tapos, yung mga paboritong kontraktor, nako. Yun Ito, panoorin ho natin mga kababayan yung report at na may kinalaman sa panggagalaiti ni Senator Joel Villanueva. At ang sinasabi po ni dating Senador Ping Lacson, talagang balot na balot ng korupsyon. Yung flood control project na yan, mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Para naman kay Senator Joel Villanueva, hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ni Bonoan. Balak daw niyang paimbestigahan sa Senado ang nangyaring pagbaha para busisiin kung saan ba talaga napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondo sa mga flood control project. Definitely, we have to investigate all of this. It's unacceptable to hear na malakas kasi ang ulan at madami ang tubig. Hindi po yung dahilan. Para naman kay dating Senator Ping Lacson, matagal ng pugad ng katiwalian ng mga flood control project. Madalas daw kasing nagsasabuatan ng mga kongresista, ilang ahensya ng gobyerno, pati contractors para maibulsa ang pondo sa mga naturang proyekto. Kaugnay pa rin ang isyong yan, nakatakdang magpatawag ng hiwalay na investigasyon ang House Committee on Metro Manila Development. Pasasagutin nila ang DPWH at MMDA. Suportado mismo yan ni House Speaker Martin Romualdez. That's part of our oversight functions. We always have to have accountability sa tama paggagastos ng ating budget. So titingnan natin kung effective, efficient, at tama sana naman. Kung may nangyayaring dati na hindi tama yung paggagastos, talagang hindi talaga pwede yung. Okay, yan po, mga kababayan, ang binabanggit. At sabi po ni Senator Joel Villanueva, hindi pwedeng, hindi katanggap-tanggap yung mga paliwanag o katwiran, palusot na malakas kasi yung ulan Alam niyo kung gagawa kayo ng project, kung ambon lang, wala. Baka sa ambon lang. Pag ambon lang ang ginawa ang disenyo ng flood control project na yan, hindi siya malakas ng ulan. Alam niyo naman dito sa Pilipinas talaga namang tuwing di ba? Meron ho tayong panahon ng tag-ulan. Di ba? Dito sa Pilipinas, baka yung ilang mga yung nagpapa-implemento ng flood control project, baka hindi taga Pilipinas yan. Kasi hindi nila alam na simula pa, noon pa man, mga kababayan, at lalo ngayon, di ba, sinasabi, climate change, ay talagang napakalalakas po ng mga ulan na dumarating dito po sa ating bansa, di ba? Hindi pa ba tayo nagkaroon ng leksyon noong 2009, di ba, September 2009, noong Ondoy. Kaya nga, nagkaroon po ng mga ng mga hakbang na hindi, dagdagan natin ng pondo ang DPWH para dito po sa flood control project na yan. Di ba? Dahil sa Ondoy, 2009. Ngayon, 2024 mga kababayan, ngayong taon na ito, mahigit sa 200 bilyong piso ang budget sa DPWH
At kanina, kinumpute ni Senator Grace po, 670 million ang lumilitaw na gastos natin mula po sa buwis ng taong bayan para po sa flood control. Buti pa siguro, paghati-hatian na lang natin ng mga binabaha. Yung 255 billion, magtiis tayo sa baha. Total, wala rin naman nangyari. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, binubulsa lang ho yan . At yan po ay balot ng mga korupsyon, mga kababayan. At mula po sa Senado, ay mag-iimbestiga rin po ang mababang kapulungan ng Kongreso at tinitiyak po yan ni House Speaker Martin Romualdez na hindi raw po palulusutin. At may mananagot ho rito kung meron pong anomalya. Alam niyo ho, mga kababayan, sana tayo bilahong nagbabayad ng buwis, tayo ho, yung mga sumusubaybay sa atin, bantayan po natin ito hong gagawang investigasyon ng ating mga mababatas. Baka naman, alam niyo na, baka naman wala mangyari, di ba? Sa mga nakaraan, investigasyon, wala naman nangyari. Sana meron po rito makulong. Meron po makasuhan at makulong at may matanggal sa pwesto. Mapanagot po, pera po ng taong bayan, di ba? Hirap na hirap po ang mga Pilipino, lalo na kapag may mga baha. May mga namatay pa may mga nasirang ari-arian. Talaga na perwisyo mga kababayan. Kaya nga noong nakaraan, di ba, may mga nangyari na mga kalamidad dito po sa ating bansa, yung mga malakas na pagulan, di ba? Tulad po ng Ondoy, na nagpalubog ng napakaraming lugar dito po sa Metro Manila, pinunbuhan po yan ng gobyerno. Ang DPWH, pero nangyari? Wala. Kaya sabi po Senator Villanueva, hindi pwede yung ganyan mga palusot. Yan, tama ang palusot po yan. Sana imbestigahan na mabuti at tayo po'y mag-aantabay sa gagawing investigasyon dito po sa flood control project. Mga kababayan, ibinida ho yan ni Pangulong Marcos Jr., di ba, sa kanyang SONA? Pakinggan nyo ulit itong pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA. 5,500 natapos na raw ho ng mga yung flood control projects. Nako, parang napahiya rito ang Pangulo sa ginawa ng DPWH, mga kababayan. Pero pakinggan ulit natin yung pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA at para ating sariwain na ibinida ng Pangulo . Pero parang napahiya ko siya. Ipinahiya siya ni DPWH. Panoorin po natin ang Pangulo sa kanyang SONA 2024. Yan po, napakinggan nyo di ba sa nakarang vlog natin, na-air na ho natin. Pero inulit ho natin para sariwain natin na si Pangulong Marcos Jr., sinabi sa kanya, ito, boss, 5,500, tapos na ho yung flood control project natin. Tapos, matapos po ng ilang araw, biglang bumaha. Di ba? Dahil sa bagyong Karina, habagat, ang sabi, hindi malakas kasi yung yung buhos ng ulan, sobrang dami. Bakit yung flood control project nyo, bakit nakadesenyo sa pag-ambon lang? Hindi sa malakas na ulan. Dapat gagawa kayo ng project, gagastos ng pera ng taong bayan, yung pinakamalakas na. Sabihin natin, ano ba yung pinakamalakas na ulan? Ondoy. Dagdagan mo pa yan kasi baka mas malakas pa dahil sa climate change. Dapat ganun Hindi yung, parang ambon lang. Siguro, pag ganyan mga kababayan, pwede nating paniwalaan yung sinasabi po ng Senator Ping Lacson na naibubulsa lang, di umano, yung budget dyan sa flood control at sana matukoy sino yung mga nagbubulsa. Sabi po ni Senator Ping Lacson, yung mga nag-i-implement. Sino ba nag-i-implement? DPWH at yung mga paboritong kontraktor. Siguro, imbestigahan dyan sino ba nakakuha ng mga flood control projects
At kung iilan lang sila mga kontraktor, alam na this. Alam na yan mga kababayan. Yung sagot dyan, yung binabanggito ni Senator Ping Lacson, nagkabulsahan. Okay, subaybayan po natin yan. Ngayong linggong ito ay magsasagawa raw ng investigasyon ang Senado at ang maging ang House of Representatives at abangan natin kung ano ang magiging resulta. Meron bang masisibak sa pwesto? Meron bang makakasuhan at makukulong? Yan po abangan ho natin. Kung hindi, wala na. Paniniwala pa ba natin mga investigasyon na yan kung wala namang mangyayari, di ba? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.